Isang yaya ang nakaupo sa gilid ng manipis na kama, nanginginig ang balikat sa ikbi habang mahigpit niyang kinukuyom ang isang luma at kupas na litrato. Basang-basa na ng luha ang mata niya, pero sa pintuan ng maliit na kwarto, nakatayo ang isang babaeng nakapulang bestida, galit na galit at nakatungo sa kanya. "Rosa, tama na yan ah!" Sigaw ng amo niyang si Madam Irene. "Araw-gabi ka na lang umiiyak dito sa kwarto. Tapos sa umaga, antok na antok, wala kang natatapos na gawaing bahay. Hindi ka lang tamad, istorbo ka pa." Sa likod ni Irene, halatang nagmamasid ang dalawang kasambahay. Ang isa, nakakapit sa bibig, nagugulat. Ang isa naman, hawak ang cellphone, tahimik na nagre-record. Para bang pelikula lang sa kanila ang sakit na nararamdaman ni Rosa. "Pasensya na po ma'am," palya-palyang sagot ni Rosa, halos hindi makatingin. "Hindi ko po sinasadya, nagigising lang po ako sa gabi." "Hindi ko problema ang iyak-iyakan mo," putol ni Irene. "Kung mamimiss mo ang probinsya mo, umuwi ka na. Hindi ako nagbabayad ng sahod para magdrama ka dito." Gusto sanang ipaliwanag ni Rosa na hindi probinsya ang iniiyakan niya, kundi ang mga alaala na hindi niya matakasan. Pero sa boses pa lang ni Irene, alam na niya. Kahit anong paliwanag, lalabas lang na palusot. Kaya ang nagawa na lang niya ay humikbi, inhibing idikit ang litrato sa dibdib at tumanggo. "Simula bukas," dugtong ni Irene, bumabagsak ang bawat salita. "Bibilang ako. Kung hindi ka pa rin magbabago, palabas ka sa pamilyang to. Naiintindihan mo?" Tumanggo ulit si Rosa, nakayuko. Pagkaalis na Irene, naupo siyang muli sa kama, parang naubusan ng lakas. Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa isang maliit na kahon-kahoy sa ilalim ng unan. Isang lumang kahon na laging nakasara at iniingatan niya parang buhay na tao. Sa loob niyon, nandoon ang buong dahilan ng mga luha niya gabi-gabi. Si Rosa de la Peña, 32, ay hindi palaging yaya. Dati siyang public school teacher sa kanilang bayan sa Quezon, kilala sa pagiging pasensyosa at malambing sa mga bata. May sarili na rin siyang anak, si Miguel, 8 taong lulang. Makulit at mahilig gumuhit ng bituin sa bawat notebook. "Ma, paglaki ko, gagawa ako ng malaking bahay para sa'yo." Pangako ni Miguel noon. "Hindi ka na magtatrabaho sa school. Dito ka na lang magtuturo sa mga bata sa bahay natin." Ngumingiti lang si Rosa sa tuwing maririnig iyon. "Sige anak, basta mag-aral ka ng mabuti. Sabay nating gagawin yan." Pero isang gabing maulan, habang busy si Rosa sa pag-check ng test papers para sa district ranking, may sunog na sumiklab sa katabing barong-barong. Mabilis kumalat ang apoy, umabot sa bahay nila. Walang tatay si Miguel para magbuhat sa kanya. Matagal nang iniwan ni Rosa ng lalaking akala niya ay maasahan. Kaya nang sumiklab ang apoy at napuno ng sigawan ng labas, pareho silang nagulat. "Ma, nasusunog!" sigaw ni Miguel. Dali-dali niyang sinubukang ilabas ang anak, pero sa gitna ng kaguluhan at makapal na usok, nagkahiwalay sila. May humila sa kanyang palabas, isang kapitbahay. Akala'y wala ng bata sa loob. Sa isang iglap, bumigay ang kisame. At bago pa makabalik si Rosa, huli na ang lahat. 4 na araw siyang hindi natulog, halos mabaliw kakaiyak sa labas ng funerarya. Walang hawak kundi ang maliit na kahon niyon na pinaglagyan niya ng mga gamit ni Miguel. Isang lumang laruan, medalya nito sa Best in Drawing at litrato nilang mag-ina magkayakap sa ilalim ng punong mangga. Doon niya siniksik lahat, kasama ang isang guilt na hindi na nawala. Dahil sa trauma, hindi na siya nakabalik sa pagtuturo. Bawat batang nakikita niya sa classroom, naaalala niya si Miguel at ang sunog at ang usok. Sa huli, napilitan siyang magbitiw. Sa rekomendasyon ng kapitbahay na may kamag-anak sa Manila, pumasok si Rosa bilang yaya. Sabi nila, mas madali. Isang bata lang ang aalagaan, mas malaki ang sweldo. At doon siya napunta sa pamilyang Gutierrez, kay Madam Irene, kay Sir Mark, at sa 6 na taong gulang nilang anak na si Bea. Sa unang tingin, maayos sila. Magandang bahay, sariling kwarto para sa yaya, maayos na pagkain. Pero may isang kondisyon si Irene. Ayokong may problema sa emosyon dito sa bahay. Kung gusto mong umiyak, may CR. Trabaho ang pinasok mo, hindi teleserye.
biro nitong may halong yabang. Kaya itinago ni Rosa ang kahon kasama ang buong pagkatao niya. Tuwing umaga, ngiti. Tuwing gabi, tahimik na pag-iyak na sinisikap niyang pigilan. Pero minsan, kahit gaano mo pigilan, lumalabas sa hikbi, sa pagod, sa paminsan-minsang pagka-absent sa pag-isip. Na-interpret iyon ni Irene bilang katamaran. Rosa, bakit hindi pa nalalaba tong mga bedsheet? Isang araw, reklamo ni Irene. Ma'am, kagabi pa po yan nakasalang, kaso umulan po ng malakas. Hindi ko problema ang ulan, problema ko ang tamad na kasambahay. Rosa, late na namang nagising si Bea, may exam yun. Isa na namang pagkakataon. Naiiyak na siya kasi namura siya ng teacher. Ano bang ginagawa mo sa gabi at antok na antok ka sa umaga? Gustong-gusto na sanang sabihin ni Rosa. Ma'am, sa gabi ko lang po kayang umiyak kay Miguel. Kasi sa umaga, kailangan kong magpanggap na okay ako. Pero sino ba naman siya para ipilit iyon? Yaya lang siya. At sa mundo ni Irene, ang kasambahay na umiiyak ay drama queen. Ang kasambahay na malungkot ay tamad. Isang gabi, mas malakas ang iyak na lumabas kay Rosa. Buwan ng kamatayan ni Miguel. Anibersaryo ng araw na nawala siya. Buong maghapon, nag-aasikaso siya ng birthday party ni Bea. Balloons, cake, palamuti. Sa bawat halakhak ng mga bata, parang naririnig niya ang boses ni Miguel na hindi na niya maririnig ulit. Nang lahat ay makaalis, naghugas siya ng plato hanggang sa sumakit ang kanyang likod. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang kahon, kinuha ang litrato nila ni Miguel at doon, tuloy-tuloy ang hagulgol. Doon sa inabutan ni Irene. Kaya pala. Sigaw ng amo niya. Dito pala nasasayang ang oras mo. Ano yan? Picture ng boyfriend? Iniiyakan mo bawat gabi tapos ako ang may problema? Hinablot sana nito ang litrato pero agad nang niyakap iyon ni Rosa. Parang buhay na tao. Huwag po ma'am, anak ko po yan. Pakiusap niya. Anak? Saan yung anak mo? Bakit hindi ko alam? Mukhang lalong nagalit sa Irene. Wala akong pakialam kung nanay ka pala. Dito sa bahay na to, si Bea lang ang anak na aalagaan mo. Kung hindi mo kaya, bukas na bukas din, umalis ka. Doon na nagkaroon ng enkwentro na nakita sa imahe. Si Rosa umiiyak, si Irene nakaturo, at ang mga kasambahay sa likod na hindi alam kung papanig o manonood na lang. Akala ni Irene yun na ang katapusan ni Rosa sa bahay nila. Pero hindi pa tapos ang kwento. Kinabukasan, maagang umalis si Sir Mark para sa out-of-town meeting. Naiwan sina Irene, Bea at Rosa. Dahil pagod sa kakaparty ni Bea, nagpasya ang mag-ina na magsesta. Rosa, bantayan mo lang si Bea at pag gumising siya, pakigawa ng gatas. Kung may makikita pa akong kulang mamaya, mag-impake ka na. Tahimik na tumanggo si Rosa. Umupo siya sa paanan ng kama ni Bea. Pinagmamasdan ang batang mahimbing na natutulog. Sa bawat buntong hininga nito, naalala niyang Miguel na hindi na niya may pagtitimpla ng gatas. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng bata. Ilang minuto pa, nakatulog din si Rosa sa gilid, dala ang pagod ng buong linggo. Hindi niya alam kung gaano katagal na idlip, pero bigla na lang siyang nagising sa amoy ng usok. Una niyang inakalang guni-guni lang yun. Pero nang narinig niya ang sigaw ng isang kasambahay sa labas, doon sa natauhan. Apoy! Nasusunog ang kusina! Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Mabilis siyang tumayo. Sa hallway, makapal na ang usok mula sa direksyon ng kitchen. Narinig niya sa loob ng kwarto ni Irene ang boses ng amo, parang may sinisigaw. Bea! Nasan si Bea? Napalingon si Rosa sa kama. Wala na roon ang bata. Napatakbo siya palabas ng silid, sumisigaw. Bea! Bea, nasan ka?
Rosa! Sigaw ni Irene mula sa kabilang pinto, halatang hysterical. Hindi ko mahanap ang anak ko. Nasa kusina yata kanina. Baka natrap. Parang nabura lahat ng iniisip ni Rosa. Kusina, usok, batak. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng sunog sa probinsya. Si Miguel na naiwan sa loob, ang kisame na bumagsak, ang boses na hindi na nga narinig ulit. Hindi, bulong niya sa sarili, nanginginig. Hindi na mauulit. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit sumisigaw sa Irene, "Huwag ka nang pumasok, delikado." Tuloy-tuloy siya sa kusina. Makapal ang usok, pero may maliit na apoy pa lang sa may kalan kung saan nakalimutan daw ng kasambahay ang nililutong mantika. Sa gilid, nakalock ang screen door at sa sahig malapit doon, nakatalungko si Bea, umiiyak at hindi makagalaw dahil natakot at naubo sa usok. "Bea!" sigaw ni Rosa. Dali-dali niyang sinunggaban ang bata, inakap ito at tinakpan ng bibig gamit ang laylayan ng sarili niyang damit. "Hingi ka rito anak, hingi ka rito. Susundo ka lang kay Yaya ha, walang bibitaw." Kahit nanlalamig sa takot, sinunod siya ni Bea. Gumapang silang dalawa palabas, halos hindi na makita ang daan. Sa isang punto, parang gusto nang sumuko ni Rosa. Nararamdaman na niyang umiinit ang paligid, humahapdi ang lalamunan. Pero sa isip niya, may isang boses na mas malakas pa sa sigaw ng apoy. "Ma, next time, mag-iingat ka ha." Boses ni Miguel iyon mula sa nakaraan. "Patawad anak, hindi kita nailigtas noon, pero ngayon, hindi na ako papalya." Sa wakas, naramdaman niya ang malamig na hangin sa pinto. May mga kamay na humila sa kanila palabas, mga kapitbahay na may dalang timba ng tubig, mga kasambahay na umiiyak. Paglabas nila, agad na yanakap ni Irene si Bea, nanginginig. "Anak, anak ko!" sigaw nito, halos maiyak sa ginhawa. Si Bea, umiiyak pa rin, pero sa gitna ng hikbi, sinabi ang hindi inaasahan ni Irene. "Ma, si Yaya ang naligtas sa akin. Hindi niya po ako iniwan." Napatingin sa Irene kay Rosa na nakaupo na ngayon sa semento. Hingal na hingal, inuubo, pero hindi inaalis ang tingin sa bata. Mamumula naman ang braso niya kung saan nadikitan ng mainit na kawali. May sugat sa tuhod na hindi niya namalayan. "Rosa!" Mahinang ngunit na mamanghang tawag ni Irene. Hindi siya makapaniwalang ang tamad na kasambahay pa ang nagbuwis ng buhay para sa anak niya. Dinala nila sa Barangay Health Center sina Bea at Rosa. Mabuti na lang at hindi malala ang paglanghap ni Bea ng usok. Si Rosa naman, ginamot ang sugat at nabigyan ng gamot para sa ubo. Habang naghihintay ng reseta, lumapit si Irene sa isang kasambahay. "Pakikuha nga yung bag pati mga gamit ni Rosa sa kwarto. Kailangan nating malaman kung may kamag-anak siya na pwedeng tawagan kung sakaling lumala ang lagay niya." Sa utos na iyon, umakyat ang isang kasambahay sa maliit na kwarto na dating pinagmumulan ng reklamo ni Irene. Sa ilalim ng unan, nakuha niya ang lumang kahon. Wala na roon si Rosa para pigilan siya, kaya dinala niya iyon sa health center. Hindi alam kung dapat bang buksan. "Ma'am," sabi ng kasambahay pagdating, "ito lang po ang nakita naming importanteng gamit niya. May pangalan po sa ilalim." Tinanggap ni Irene ang kahon. Mabigat at may alikabok. Saglit siyang nagdalawang isip, pero sa huli, dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi na bilang usisera, kundi bilang taong kailangan makaalam. At doon, parang isang pelikulang bumuka sa harap niya ang buhay ni Rosa. Nandoon ang punit-punit na ID ng isang batang lalaki, Miguel de la Peña, grade 2. May medalya na may nakasulat na Best in Math, isang maliit na laruan na kotse. At sa pinakailalim, nakatuping newspaper clipping na may headline tungkol sa sunog sa isang baryo. Sa gilid, may ballpen na nakasulat ng kamay, Miguel, 8 taong gulang, nasawi. Naluluhang binasa ni Irene ang detalye. Sa likod ng clipping ay may sulat kamay ni Rosa. "Anak, patawad, hindi kita nailigtas noon. Pero ngayon, bawat batang maaalagaan ko, sana parang ikaw na rin ang inaalagaan ko. Sana, sa ganitong paraan, makabawi ako sa iyo." May isa pang papel sa loob. Dating PRC ID ni Rosa bilang licensed professional teacher, expired na. Sa likod,
nakasundat ang mga pangarap niya dati. Magpatayo ng daycare sa probinsya, magturo ng libreng klase para sa mga batang mahirap. Napansin ni Irene na sa tabi ng mga pangarap na iyon, may maliit na check mark, parang hindi pa natutupad. Parang may humampas sa dibdib ni Irene. Bigla niyang naalala lahat ng beses na tinawag niyang tamad si Rosa, drama queen, strikto, OA sa bata. Samantalang ang totoo, may bitbit pala itong sugat na mas malalim pa kaysa anumang pagod sa labada. Habang hawak ang kahon, tumulo ang luha ni Irene. Hindi niya namalayang lumapit siya sa kinahihigaan ni Rosa sa health center, kasalukuyang nakahiga, nakapikit, hinihintay ang discharge. Rosa, mahinang ngunit nanginginig na rin ang boses ni Irene. Gising ka ba? Dahan-dahang imulat ni Rosa ang mata. Pagkakita sa Irene na may hawak ang kahon, napabalikwa siya, halos madapa pa. Ma'am, pasensya na po sa inyo. Hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong balak itago sa inyo. Hindi po ako nagnanakaw. Hindi, mabilis na sabi ni Irene, tumandak. Hindi ako nag-isip ng ganon. Ako ang dapat humingi ng patawad. Yumiko siya, mahigpit pa rin ang hawak sa kahon. Rosa, nabasa ko. Lahat. Tungkol kay Miguel, tungkol sa sunog, at sa totoo lang, nahihiya ako sa sarili ko. Hindi makatingin si Rosa. Hindi niyo po kailangang humingi ng patawad sa akin, ma'am. Amo ko po kayo. Hindi mali, sagot ni Irene. Tao ka. Tao ka bago kita naging kasambahay. At bilang tao, sobra kitang isinalang sa maling paghuhusga. Umupo siya sa tabi ni Rosa. Akala ko iyak lang ang meron ka. Akala ko tamad ka lang, walang amor sa trabaho. Pero yun pala, gabi-gabi mong kinakausap ang anak mong wala na, habang sa umaga, pinipilit mong maging nanay kay Bea. Ikaw ang nag-uunang bumangon sa bahay, ikaw ang huling natutulog. At ngayong nasunog ang kusina, hindi mo inisip ang sarili mo, tumakbo ka diretso sa anak ko. Hindi makapagsalita si Rosa. Tahimik lang ang pagtulo ng luha niya. Hawak pa rin ang poto ni Miguel. Kung hindi dahil sa'yo, pagpapatuloy ni Irene, baka wala na yung anak ko ngayon. Paano ko pa masasabi na tamad ang taong nagbuwis ng buhay para sa anak ko? Paano ko pa masasabi na pang-drama lang ang iyak mo kung iisa lang pala ang dahilan yon? Ang isang anak na tulad ni Bea na hindi mo nailigtas noon. Huminga ng malalim sa Irene, saka tumayo. Rosa, kung papayag ka, gusto kong simulan natin ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang amo at kasambahay lang, kundi bilang ina na nangangailangan ng tulong ng isang kapwa ina. Nagulat si Rosa. Ma'am, una, sabi ni Irene, hindi ka aalis sa bahay namin, hindi ka sinisante. Sa halip, magpapakonsulta tayo sa doktor. Kailangan mong magpagaling, hindi lang sa sugat sa braso, kundi sa sugat dito. Tinuro niya ang dibdib. Sasagutin namin ni Mark ang therapy mo kung kailangan. Ma'am, hindi po kailangan. Kailangan, giit ni Irene. Pangalawa, gusto kong malaman kung handa ka pa ring mag-alaga kay Bea, pero sa mas maayos na setup. Hindi na ikaw ang tagalaba, taga-plancha, tagalinis ng lahat. Mag-hire ako ng isa pang kasambahay. Ikaw, tuto ka na lang sa bata at sa pag-aaral mo. Pag-aaral? Gulong-gulo si Rosa. Ngumiti si Irene, sabay abot ng PRC ID nito. Teacher ka dati, hindi ba? Tinawagan ko na ang kaibigan kong principal. Sabi niya, kung may papakita mo ang record mo at kung makakabawi ka sa demo teaching, pwede kanyang ikonsidera sa susunod na hiring. Habang wala pa yon, tutulungan namin kang makapag-review sa gabi. May kilala rin kaming guidance counselor na pwedeng tumulong sa'yo para maharap mo ang trauma mo. Parang hindi makapaniwala si Rosa sa naririnig. Ma'am, bakit niyo po ginagawa to? Tiningnan ko ang laman ng kahon mo. Nakita ko ang pangarap mo para sa mga batang mahirap. Nakita ko si Miguel at nakita ko rin si Bea. Kung gusto kong lumaki ang anak ko na may malasakit sa mga tao, dapat magsimula yun sa bahay. At kung may unang taong dapat niyang igalang, ikaw yun, Rosa. Yung yayang nagligtas sa buhay niya, hindi ang mga amo niyang puro utos lang. Ilang linggo ang lumipas, ramdam ang unti-unting pagbabago sa bahay ng Gutierrez.
hindi na napapansin ang iyak ni Rosa sa gabi kasi hindi na iyon palihim. Sa halip, may scheduled counseling siya tuwing Sabado at dahan-dahan natututo siyang magkwento nang hindi ginigisa ang puso niya. Si Bea naman, tuwang-tuwa dahil si Teacher Yaya na ang nagtuturo sa kanya ng pagbabasa at pagsusulat, pati na rin ang simpleng maths. Si Irene naman, madalas nang humihingi ng payo kay Rosa kung paano kakausapin ang anak kapag may tantrums. Isang araw, habang nagpiprepare si Rosa ng activity cards para kay Bea, lumapit ang bata. May hawak na krayola. Yaya, tanong nito, yung kahon po ba ninyo, pwede na bang makita ni Bea? Natigilan si Rosa. Tumingin siya kay Irene na nakaupo sa sofa, nakikinig sa kanila. Tumanggo si Irene parang sinasabing, desisyon mo yan. Dahan-dahan na kinuha ni Rosa ang lumang kahon mula sa kwarto. Naupo sila ni Bea sa sahig, magkaharap. Maingat niyang binuksan iyon. Inilabas niya ang larawan ni Miguel. Bea, mahinanong niyang sabi, ito si Kuya Miguel. Anak ko siya dati. Nasa langit na siya ngayon. Siya ang dahilan kung bakit sobrang inaalagaan ka ni Yaya. Kasi sa'yo, parang nabubuhay ulit ang pagmamahal ko sa kanya. Tinignan ni Bea ang litrato tapos ang mukha ni Rosa. Pwede ko po bang maging kuya din si Miguel kahit nasa langit na siya? Inosenteng tanong niya. Para dalawa na po yung nanay ko, si Mama tsaka si Yaya. Hindi napigilan ni Rosa ang luha, pero ngayon iba na ang pakiramdam. Hindi na ito purong sakit. May halong ginhawa, may halong bagong pag-asa. Oo naman anak, sagot niya. Siguradong natutuwa si Kuya Miguel sa langit dahil may Bea na siyang kapatid dito. Lumipas pa ang mga buwan. Sa tulong ng bagong kumpiyansa at ng suportang natanggap niya, tinanggap si Rosa bilang assistant teacher sa isang community daycare na sinusuportahan ni Irene. Tuwing umaga, binababa siya ni Bea sa center, bit-bit ang mga coloring book. Tuwing hapon, sabay-sabay silang umuuwi, magkahawak ang kamay. At ang lumang kahon, nanatili iyon sa ilalim ng kama, pero hindi na saradong-sarado. Kapag kailangan niya ng paalala kung saan siya galing at bakit niya ginagawa ang lahat, binubuksan niya ito, hindi na para magluksa, kundi para magpasalamat sa anak na naging inspirasyon niya. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Rosa, ang yaya na napagkamalang tamad dahil palaging umiiyak sa gabi. Pero sa likod pala ng luha ay isang ina at gurong pinupunit ng matinding alaala. Nang buksan ng kanyang lumang kahon, hindi lang nakalagay doon ang nakaraan puno ng sakit, kundi ang tunay na dahilan ng tapang at pagmamahal na meron siya. Paalala ito na bago tayo manghusga sa kasambahay, yaya o sino mang tahimik sa sulok ng bahay, hindi natin alam ang bigat na dala nila ng mga kwento. Kung naantig ka sa kwentong ito o may kakilala kang tulad ni Rosa na madalas hindi naiintindihan, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na ang luha ng isang tao ay hindi palaging senyalis ng kahinaan. Madalas, ito pa ang patunay ng lakas ng loob na patuloy na bumabangon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kaming sumali sa aming komunidad para sa mas marami pang kwento na magpapainit ng puso at magpapaalala ng tunay na halaga ng empatiya, pag-unawa at pagmamahal. Maraming salamat at hanggang sa muling kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!